2020 Violente. Panoorin po natin. Ang nanapak, di ba? Pero siya yung nagrereklamo. Oh, hindi ba? Okay, medyo kakaiba ang ating kaso ngayong araw na ito. Ang nagdaramdam at nagpupuyo sa galit dahil inetsapuera sa Christmas party ng kanilang asosasyon. Vikay, humarap ka na! So, Vikay. Yes, ma'am. Ikaw na nga daw ang nanampal. Pero ano ang problema mo? Problema ko sa kanya kasi, ma'am, tinanggal ako sa Christmas party tapos pinahiyapan niya ako. Okay. Pero nagbigay ka ng 20. Nagbigay ako ng 20, ma'am. So lahat kayo, kailangan magbigay ng 20 para masama sa Christmas party. Yes, ma'am. Oh. Ano ba Christmas party yan? Tapos Sa na 3 asosasyon namin, Kings. ma'am. Tapos na Nung 3 Kings. last December, ma'am. Okay. Oo. So, ano ba ang meron doon sa Christmas party na Ma'am, parang nanggagalaiti kang tinanggal ka? Kasi, ma'am, ganito yon. Yung Christmas party namin para sa lahat yun, di ba? Ngayon, meron kaming ayuda, meron mga matatanggap na mga ano. Noche Buena. Oh, yes, ma'am. May Noche Buena pack daw pack yan. doon, oh. Ayun. Saan galing yan? Sa mayor? Barangay Sa ano, ma'am, captain? may nagdudunit, ma'am. May mga Oo, nagdodonate. yung mga ano, sponsor. Ayun, okay. So, yun ang importante doon. Kaya gusto talaga nilang masama nga naman yung ayuda. Sayang. May ayuda, may ayuda. Oo, Tama. sayang yung ayuda, ayuda, eh. oh. Tinanong mo, bakit ka tinanggal? Kasi, ma'am, ang namersonal siya, ma'am, di daw ako butante sa lugar namin. Pero butante ka. Butante ako sa Pasig, ma'am, kasi ang tricycle ko doon naka-restore sa Pasig. Hindi ako pwede sa kainta. Kasi ang prangkisa ko sa Pasig naka-restro. Okay. Okay. Oh. Pero doon ka nakatira Doon talaga? ako nakatira, ma'am. 22 years ako nakatira doon sa lugar namin. Ayun. Pero kasama ko sa asosasyon, ma'am, eh. Hindi, dapat malinaw. Hindi kasi nga naman hindi siya botante doon. Kung yung ayuda galing sa local government, halimbawa barangay captain, mayor mo, bakit nga naman ikaw ay bibigyan? Hindi ka naman botante doon. Dapat sa Pasig ka na Christmas party. Hindi. Ganito yun kasi. Oh. Ang Christmas party na yun, ang bibigay hindi yung ano, mayor o yung mga sponsor. Corporate. Oh, Ayan. okay. Tapos, ma'am, mayroon din kaming pera doon sa asosasyon na kasama kasi ako doon, ma'am, may contribute ako doon eh. Ayun. Ang pinag-usapan kasi, ma'am, Christmas party, hindi yung butante. Dapat mas ispas yung butante kasi, ano ko, ma'am, residente ako doon, ma'am, 22 years ako eh. Kumbaga, asosasyon ang pinaglalaban namin, hindi yung butante. Dapat di ganun siya namimerso Noong sa akin. nakaraang taon, kasama ka sa Christmas party. Kasama. Okay. Pero, last year, hindi ka na rin butante doon. Pero kasama ka. Kasama ko, ma'am, kasi doon nga ako nakatira, ma'am. Kanino nga ako, yung owners nga ako eh. Ayun, homeowners. So ito ay walang kinalaman sa pagiging botante. Walang ito kinalaman ay may kinalaman daw. sa residency. Oh, yes, oh. Yung kung saan ka nakatira. Oh, 22 years na daw siya Yeah, nakatira doon. Ayun. At hindi galing sa barangay. Hindi. Yung ipinamimigay. Okay. May mga Bakit sponsor. hindi namin makontak ang barangay captain mo? Suplado yata. Hindi ko alam, ma'am eh. Hindi, naiinis ako sa mga barangay captain na suplado at tamad. Ala, Oo, ayun. Doon tayo sa kalaban, ha? Okay. Hindi niya sinasagot na sa kanya kasi yung 20. Nagtatago siya. Hindi ba? Hindi naman doon. Pero kung nagbibigay ka na ng kontribusyon, dati pa, at ikaw naman ay kasama, dati pa, bakit siya biglang tinanggal? Yun. May iba pa. Oo. May iba pa yan. May iba pa. Ano kaya yung iba pa? Yung time na meron ako, siyempre lapit siya sa akin kasi nga meron ako. Tapos nung wala na ako, yun ang ginagawa niya sa akin. Ayun. Parang may sakit pa ako nakitong na hindi na ako lapitan, hindi ako linginuin kasi nga parang wala na siyang makukuha. Okay. Teka, ikwento mo yung sanglaan. Ano yung sinangla? Yung kantin niya, ma'am. Kantin niya sinangla sa'yo. Oo. Magkano? 20,000, ma'am. Tapos, hindi na niya nabayaran. Hindi naman nabayaran, ma'am. Ang usapan namin sa kasulatan namin, sa isang buwan, 2,000 ang ibibigay sa akin. Okay. Oh. So, magkano naman ang interest mo? Ay, walang patong, ma'am. Wala For example, ibalik niya sa akin ang 20,000, wala na yung 20,000 lang talaga, ma'am. Basta magbigay sa monthly sa akin. Maliit. Walang interest. Mali. Wala pong interest, ma'am. Teka muna, dapat kumita ka. Ngayon lang ako nakarinig ng sangla ng walang interest. Talaga ba ganyan kakabait? Yan, ma'am. Kasi, ma'am, ganun, niloloko lang ako, ma'am. Ayun, okay. So, hindi na siya nagbayad. Hindi na. Nakailang hulog siya?
Di ko matandaan, mami, kasi tagal na yun, eh. Pero kulang. Oo. Kulang Kulang, ma'am. talaga. Okay, Mm. so Kulang sa bakit akin. siya ang nangangasiwa doon sa kung sinong pwede, kung sinong hindi pwede sa party? Siya kasi, ma'am, siya kasi ang naano doon sa lugar namin naman mga eleksyon ng 20. Oh, at kinuha niya yung 20 mo. Kinuha, ma'am. Tapos, ganito pa nga, ma'am. Tinulungan pa nga siya magwalis. Tinulungan ko pa maglinis doon sa multipurpose na gagawin ng Christmas party. Tapos, inalis pa niya ako sa listahan. Sino bang di masampal? Kahit man natampal ko siya. Ay, bakit? Kahit naman sino, ma'am, masampal talaga eh. Oh. Oo, sa sobrang galit ko. Pero, Kaya oo. ang utang niya sa'yo ngayon, 16,020. Yes, ma'am. Oo, di ba? Tsaka yung ayuda. At tsaka lahat ng Ayun, mga ma'am, siyempre, pinamigay. kailangan yun, ma'am. Pasko yun eh. So ano nangyari Oo. sa Pasko niyo? Wala, ma'am. Natulog na lang kami. Natulog na lang kayo. Pero yung asawa mo, ano nangyari? Baldado daw? Yes, ma'am. Bakit? Nadulas yun siya, ma'am. Na-disgrasya. Okay. Kaya yung tricycle namin, wala nang naghanap buhay, ma'am. Ah. Kaya nga kinukuha ko na yung pera, ma'am, eh. Okay, kung tutulungan ka namin na hanapan ng lisensyang isa sa mga anak mo, mapapaandar mo yon. Yes, ma'am. Ayun na nga, kaya nga sinasabi ko kung minsan tamad lang tamad lang gawin yung dapat gawin para mapaandar yung negosyo. Hindi kasi, ma'am, ganito yon. Ang lisensya kasi niya, non-prop, hindi pwedeng professional sa loob ng Green Park. Kasi subdivision. Sa karaniwan, hindi ba, Attorney Kapunan, ang problema natin wala silang kasulatan o kasunduan doon sa yung pinasangla. Ate ko rin meron. Meron. Kaya nga, ayan eh. Meron. Sa ating Rahel, pakikuha mo nga yung ating ebidensya mula sa mesa ng ebidensya. Meron, ma'am. Yan nga lang, Narito may po writing ang nga lang. kasunduan ni na Imelda at Vikay. Walang interes. Wala talagang interes. At pareho silang pumirma. Ayan, okay. So, dahil may katibayan na tayo, narinig na natin yung sanga-sanga nung problema, eto na po, sa halagang 20 pesos, hindi siya nagpatinag. Eto na, pinaninindigan. Imelda, humarap ka na! Ang kapal talaga ng mukha mo! Sobra-sobra yung sasabi mo, hindi naman totoo lahat! Hindi ka! Alam mo, siguro! Alam mo, siguro ko tayo! Alam mo, nagkaproblema rin ako! Pinatindi ko naman sa'yo, hindi mo ako maintindihan! Bakit sa akin yan? Kalagayan ko! Alam mo, hindi ko kailan makatawad sa ganito! Wala dapat hindi ka sumagaw ganyan sa akin! Kasi sobrang bait ko lahat na binibigay ko sa'yo! Lahat na nandiyan ko! Parehas tayo, gan ba? Lahat Isa lang ang lugar natin! Halos binigay ko ng kaluluwa sa'yo! Ganun pa rin Para ginawa mo tayo- sa akin! Diyos ko po, ayaw ko magsinungaling. Wisit talaga yung pera palatin sa pera. Doon kami nakasinabi Grabe ka talaga sa akin. Sa totoo lang po, napakabait niya sa akin. Pero dahil sa pera, nagkakaroon kami. Hindi ko rin po matanggap kung bakit. Pero alam niya, may matindi din akong problema. Humingi ng tulong sa akin yung pamilya ko sa probinsya. Ang ginawa ko, wala akong may tulong. Sinangla ko sa iba Sapat naman sa akin, dapat Ayan po mga kaibigan, ang buong talambuhay ni Imelda. Hindi ako nakaintindi ng kahit na isang salita. Madam Imelda, teka mo, huminahon ka muna. Nangingiti-ngiti na ng konti. Sabi ko, siguro itong dalawang ito dati nagmamahalan. Magkaibigan kayo dati, no? Kitang-kita naman talaga. Kasi yung ganyang klaseng galit, ang pinanggagalingan niya. Pwede ko pala yakapin, ma'am, para mabisi maano yung puso ko. Oo. Kasi hindi ako sanay, ma'am. Hindi. Tamo, diyan ka lang. Galit pa ako sa'yo. Huwag ka mo nang lumapit. Honest Kasi naman siya. nga, doon ko nakikita yung naging pagmamahalan ninyo dati. So, siguro nagbigay din naman talaga ng tunay na friendship itong si Vikay sa'yo. So, anong nangyari? Bakit hindi ka nakakabayad? Ano po, ma'am, dumating po sa punto, ma'am, na yung mister ko hindi po tuloy-tuloy ang trabaho. Ngayon po, ako po, meron po akong sahod na sa isang kinsinas 2,000. Ilaw tubig na po, ma'am, kulang pa po yun. Wala na din pong maayos ang trabaho ang mister ko kasi lahat po ng mga suki niya na kumukontak sa kanya, hindi na po masyado. Ano ba ang trabaho niya? Construction po. Construction. Okay, so hindi ka na nakakabayad, di ba? O bakit naman tinanggal mo pa siya doon sa listahan ng Christmas party ninyo? Yes po, ma'am. Ganito po. Noon pa man, alam ko naman na hindi siya butante kasi may dahilan po. Ngayon po, meron po kami kasi talagang grupo ng kababaihan. As in, tawag po ay kinilig. Kinilig. Kinilig po, kinilig. Kinilig dahil? Opo.
naglista po, inutusan niya ako na maglista daw ako ng manguleksyon ako ng 20-20 para po makaipon, para pang parapol. Kung ano pong nabibili, mga tupperware o naman po. Para lahat po nang nagbigay ng 20, mailista yung pangalan sa rapol. Pero hindi nangahulugan na yung 20 na yun, kasama ka sa parapol, hindi po lahat ng lista ng pangalan ay makakakuha kasi hindi po sapat yung balot-balot. Swerte na lang po kung matawag ang pangalan mo, makakakuha ka. Pero hindi talaga siya imbitado. Ganito po, sinulat ko siya. Kasi unang-una, parang pangatlo ko pa siyang inalok eh. Siya rin po ang sumulat mismo sa papel. Siyempre, Kasi wala akong intensyon na masama sa likod ng ginawa ko. Kasi inutusan ako ng presidente namin ng kinilig. Sige, Ate Milda, mag-ano ka? Kasi isa po ako sa opisyalis. Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Nagbigay siya ng 20. Opo. Sinulat pa niya pangalan niya. Bakit nawala siya sa listahan ng mga pupunta sa party? Kasi po ganito, sabi po pagkatapos ko po nag-ikot, binalik ko na po yung papel na listahan doon sa presidente namin ng kinilig. Tapos pinakwinta ko na sa kanya kung magkano inabot, 500 plus po yata. Hindi ibinigay ko ng 500 plus. Ngayon po, yung inayos na niya yung mga papel, pag umalis na po ako, paalam na ako, sabi ko, sige, Jen, okay na. Sige, tingkit, ganyan. Pagbalik ko po, kasi bumili agad ako ng ulam, sabi niya, Ate Medali ka. Sabi niya, sabi niya, pwede ba natin ilipat na lang, palitan na lang natin yung pangalan ni Ate Bikay sa pangalan ng anak niya. At yung anak niya, butante dito sa Kainta. Parang ganon po. Kasi baka po masilip sa ibang mga tao, kasi alam mo sa lugar natin, baka po masilip, bakit si Ate Bikay nilista hindi sa butante? At yung anak niya pag nasilip butante. Kasi So nilagay mo ang pangalan ng anak niya. butante. Hindi yun ang pag-usapan natin eh. Ang pinag-usapan natin, Christmas party, hindi butante. Ano, eleksyon? Yun. Ay naman talagang kinu-question ko rin. Bakit kung magbibigay ng tulong sa mga tao, kinakailangang maging butante? Paano yung mga naghihirap talaga na hindi naman butante? Ibig mo sabihin, kung hindi naghihirap yung tao kahit nasasakupan mo, kung hindi siya butante, hindi mo tutulungan, asan ang pagiging Kristiyano mo? Ang gumagawa lang niyan, yung mga politiko, nakukunin kayo para pakinabangan kayo. Kaya nga gusto nga ng mga politiko mas maraming mahihirap dahil pagdating ng eleksyon, na mamanipulate nila ang mga mahihirap.